Kalinias, nagpaliwanag nga si Christopher Min sa kanyang mga naging pahayag matapos nga na maglabas ng statement si Dominic Roque. At ito ay in-update na po natin dito sa ating Misly Vlog, kung saan doon ay maliwanag na sinabi ng law firm ni Dominic Roque na nagpahayag si Christopher Min ng ilang mga malisyosong pahayag para kay Dominic Roque. Ito nga ay ang pagsasabi niya na ano ang trabaho ni Dominic Roque, bakit na-afford niya na tumira sa isang kondo na kahit daw ang mga artista na mayayaman ay hindi tumitira doon. So yan yung mga naging pahayag niya at sinabi niya pa na nalaman nila na ang nasabi nga pong kondo ni Dominic Roque ay isang politician ang nagmamay-ari. Anyway, sa naging pahayag niya, ayon sa kanya, dahil doon ay ilang mga vlogger na boses lamang nadidinig. Yan ang naging paliwanag ni Christopher Min. So, ibig sabihin, nagulat siya bakit ang kampo ni Mr. Dominic Roque ay nakatuon lamang sa kanya mga sinabi. Ito'y dahil nga sa kanya nagsimula. So, ibig sabihin, walang itatapik ang ilang mga vlogger or hindi ito madadagdagan kung hindi nga nagsimula sa kanya. So, yun yung mga naging pahayag sa law firm nitong si Dominic Roque. Ang reason kung bakit nagbigay din ng statement si Dominic at dinaan ito sa legal na paraan, kung saan ay humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga boss na sila Congressman Bong Suntay at ang kanyang kaibigan at may-ari ng kondo na kanyang inuupahan na si Bullet Halushos. Reason dahil napakilaki nga ng respeto nitong si Dominic Roque sa kanyang mga boss. Ilang taon na si Dominic Roque na ambassador or mukha ng Clean Fuel, kung saan pagmamay-ari ito ni Congressman and businessman Bong Suntay. Well, depensa nga ni Manay Christopher Min sa mga naging pahayag ni Dominic Roque, bakit nga ba sa kanya lang nakasentro ang nasabing usapin or statement, kung saan wala naman po siyang binanggit na Halushos or Suntay. Parang meron yata siyang binanggit na Bong Suntay nung mga nakaraan niyang vlog. Pero kay Mr. Halushos, Halushos, mapapatunayan natin yan na wala nang binanggit doon si Miss Christopher Min. Pero ayon sa mga netizen, the fact na nag-start sa kanya, yung isipan ng mga tao na may benefactor pala dahil yun yung unang nadinig sa kanya sa nasabi nga pong rason ng hiwalayan nila ni Bea Alonzo at Dominic Roque, yun yung naging basihan ng ilang mga celebrities update, especially the vlogger, kung saan, syempre, naghalungkat siguro sila na ganito, ganun, ganyan. So, may mga netizen din kasi na nagko-comment, so nababasa nila, yun yung naging base. But ayon sa statement, walang binanggit doon sa statement ni Dominic Roque na pinagbibintangan si Christopher Min. Ayon lamang sa statement, yung mga malisyosong sinabi nga na may benefactor. At ano ba ang trabaho niya? So, yun yung mga question na binitawan ni Christopher Min na ipinahayag at nilinaw ni Mr. Dominic Roque. At ayon naman doon kay Bong Suntay at kay Bullet Halushos, sabi nga nila, sinasaliksik nilang mabuti kung saan nanggaling yung pagbibintang na sila ang benefactor ni Dominic Roque. So malinaw po yung nasabing statement. So walang pagbibintang or walang parang nakafocus lang sa kanya, kundi yun lang mga naging pahayag niya sa unang update ng hiwalayan ni Dominic at Bea. Anyway, narito po ang ilan sa mga komento. Tumigil dyan si Christopher Min dahil pahayag niya nito lamang sa 1PH na stage or scripted daw ang nasabing proposal. So sabi niya, nagkukwento ang proposal daw ni Dominic kay Bea stage and it was from the camp of Bea who wanted that to happen. So parang pilit lang ang lahat, may nag-text sa akin ng ganyan, Christopher Min, for minute 1PH. Ito po ay in-update din ng artikulo ng kami.net.ph. Sa naging pahayag o depensa ni Christopher Min, narito ang naging reaksyon ng mga netizen. Sabi nila, you should know when to stop. Even though he is a public figure, we don't own him. You deserve it. You may be credible as you claim, but that didn't mean or it didn't give you a right to persecute him or anyone. They have right of privacy and right to issue you. I hope you get what you deserve. Ang ilang netizen naghuhugas na ng plato. Buti nga sa'yo. Narito pa ang naging ibang reaksyon ng netizen. Anila, hahaha, deserve mo yan, Lola Christy. Hugas kamay na pag kinasuhan na. At eto pa. As the saying goes, you've crossed the line. Ang isang netizen na si Joe Iradiel, you crossed the line. Sinira mo yung buong pagkatao.
Tahimik yung tao, nasakta na nga ng sobra, wasak na yung puso, winasak pa ang pagkatao. Wasak na yung puso, winasak pa ang pagkatao. Even it's true or not, the rumors, wala kang karapatan na sirain ang buhay ng kapwa mo, you deserve what you done, lesson learned. Naman ng mga netizen na dapat daw ay isama si Sian Gasa below the belt din ang paninira nito kay Dominic. May malicious intent ang paraan mo ng pagbabalita, Christy. Dapat panindigan mo ang pagiging marites mo. Maghugas kamay ka na habang may oras ka pa. Nananawagan naman si Dominic Roque sa mga fake news peddler or mga social media na nagpost na di umano ay nagpahayag ito ng pagkadismaya sa pagkakaroon daw ng girlfriend na medyo matapobre. Dapat daw ay humanap ng humble na girlfriend. Parang something like that, lesson learned. So yun yung naging pahayag ng nasabing mga Facebook post na ito na kung saan ay pinabulaanan ito ni Dominic Roque at ito ay walang katotohanan sa kanyang Dominic Roque Facebook page. Sinabi niyang Philippines #1 page, fake news, fake news, fake news. So sabi naman ng mga netizen, the great man is who does not lose his child's heart. A great man does not seek applause or praise. He seeks for truth, he seeks the road to happiness, and what he ascertains, he gives to others. Yan ikaw, Dom. Kaya yung mga ganito na nababasa ay hindi ako naniniwala. So, yan po ang ating Miss Lee Vlog update. Tutok lang po for more showbiz update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Miss Lee Vlog. Please like, share, and subscribe.